Na-experience mo na ba yung feeling na parang lahat ng oras mo ay nauubos sa pagtulong sa ibang tao? Minsan nga parang hindi mo na kaya magbigay ng time para sa sarili mo. Kasi may mga tao mas nangangailangan sa'yo. Pero wait lang, paano ka nga ba makakatulong kung ikaw mismo ay hindi okay? Kaya naman in this video, I'm going to explain why being selfish is the way to success and why it matters to you. Pero before that, ako nga pala si Ryan. I'm someone who believes in pushing myself to be the best version of myself, physically, mentally, and emotionally. I'm all about personal growth, travel, and balancing work and life. Pero katulad mo, dumaan din ako sa mga challenges. And I have learned that the secret to success isn't always about giving everything to others. Sometimes it's about giving more to yourself. Gusto kong i-share sa inyo yung personal story na naging turning point ko. Siguro katulad mo, ikaw din may mga taong mahal sa buhay na kapag humihingi ng tulong, hindi ka nagdadalawang isip. Ako, ganun din. Kung may mga kaibigan o pamilya na nangangailangan ng tulong or kahit relatives, lalo na kung about sa pera, hindi na ako nagdadalawang isip na tumulong. Kahit last money ko na, ipapahiram ko pa rin. Minsan nga, dumadating pa sa point na nangihirap pa ako sa iba para lang mapahiram sa kanila. Alam mo yun, ako pa yung nagkakautang sa iba. Kasi ayoko sila nakikita nahihirapan. Or minsan din siguro sa pagiging people pleaser ko, siguro gano'n. Pero habang tumatagal, parang nararamdaman ko na nauubos ko. Hindi lang sa pera, kundi pati na rin emotionally. Kaya napaisip ako kung kaya ko bang masustain yung pagbibigay kung ako mismo walang natitira para sa sarili ko. Dito ko na-realize na tulad ng sinasabi nila sa aeroplano na put your own oxygen mask on first. Kaya I had to learn to put myself first. Not in a selfish way, but in a way na makakatulong din para sa ibang tao. So bakit nga ba kailangan maging selfish para mag-succeed in life? Simple lang. Reason number 1, taking care of yourself helps you be stronger for others. Kung hindi mo inaalagaan yung sarili mo, paano ka makakatulong sa iba? Kung ikaw mismo ay healthy, happy, at motivated, mas capable ka na makatulong sa iba. Kaya kailangan mo munang ayusin yung sarili mo bago ka makakapagbigay ng sobra. Reason number 2, setting boundaries is key. Ang pagiging selfish ay hindi ibig sabihin na lahat tatagyan. Pero kailangan mo matutong mag-set ng boundaries. Huwag mong gawing habang buhay na ikaw na lang ang nagbibigay. Kung natutunan mo magsabi ng no kung kailangan, magkakaroon ka ng space para sa sarili mong growth at goals. Reason number 3. Selfishness leads to growth. Minsan ang pagiging selfish ay tumutulong sa atin sa pag-grow. Hindi pwedeng lagi na lang tayo nakafocus sa iba. Kailangan mo rin mag-invest para sa sarili mo. Mag-learn mga bagong skills at maging better. Kung lagi mong inuuna yung iba, baka ma-stuck ka na lang kung nasan ka. I'm sharing this kasi I think maraming tao ang tinuturuan na maging selfish or maging selfless all the time. But in the process, nakakalimutan nila yung importance ng pag-prioritize ng sarili nila. Kasi ang kalaban natin dito ay yung pressure na kailangan mo magbigay kahit wala ka na. Kasi hindi mo rin matutulungan yung ibang tao kung ikaw mismo hindi rin okay yung sitwasyon mo. I want you to realize na maging selfish ka rin in the right way. And you'll be able to help others more in the long run. So, samahan mo ako sa journey na to. So, let's prioritize ourselves first so we can give the best version of ourselves para sa mundo. So, kung nakakaramdam ka ng guilt pag inuuna mo yung sarili mo, tandaan mo lang to. Hindi ka selfish in a bad way. You are investing in the most important person in your life. And ikaw yun. Kapag ginawa mo yan, magiging best version ka ng sarili mo. At yung nakapaligid sa'yo will benefit from that. So today, let's start taking those steps para mag-focus sa sarili natin. Kapag ginawa natin yan, mas magiging better tayo para sa mga tao nakapaligid sa atin. Yun lang. Peace.